assets, liabilities, and net worth ni Vice President Sara Duterte, kabilang sa mga bubusisiin sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa bise. I will not be the fall guy for other people's corruption. Dating House Speaker Martin Romualdez itinuro sina dating Senate President Chis Escudero at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na gumawa umano ng mga desisyon sa 2025 national budget. Ombudsman humiling ng freeze order sa mga ari-arian ni Romualdez. Sunog! Sumiklab sa bahagi ng Sierra Madre sa Laguna. Ceasefire sa pagitan ng Iran at Amerika, pinalawig ni US President Donald Trump hanggang magsumite ng proposal ang Iran. Kasama sa mga narito sa pagdinig ngayon ng House Committee on Justice, sina dating Senator Antonio Trillanes IV, Ombudsman Jesus Cristin Remulla, DIR Commissioner Attorney Charlito Martin Mendoza, mga kinatawa ng Securities and Exchange Commission at ng Anti-Money Laundering Council. Kabilang sila sa mga itinatawag ng komite para mabusisi ang umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na isa sa mga pinupuso ng mga komponan sa impeachment proceedings. Sa kanyang opening statement, binalikan ni House Committee on Justice Chair Representative Sherby Luistro ang nangyari sa nakaraang pagdinig sa confidential funds, kabilang ang hindi pagdalo ng bise. Sa hearing ngayon, muling tinawag ang bise at bakante ulit ang upuan niya. Present naman ulit ang mga complainant. Sa nakaraang hearing, sabi ni Luistro, marami ang nalaman ng komite mula sa testimonya ni Rabil Madriaga. Naapula pa rin ang sumiklab na forest fire sa bahagi ng Sierra Madre Mountain Range sa Kalayaan, Laguna. Nakuna ng drone ni News Trooper Michael Vincent Gilo ang magkakahiwalay na apoy pasado alas 8 kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa Kalayaan, nahihirapan ang mga bumbero sa pag-apula sa apoy dahil hindi nila mapuntahan ang mismong bahagi ng Sierra Madre na nasusunog na nasa bangin at matarik na lugar. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 42 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Cagayan. Extreme caution level naman na 41 degrees Celsius ang possible na heat index sa Tugigaraw, Cagayan, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa, Palawan at sa Zamboanga City. 40 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan at sa 13 iba pang lugar sa bansa. Dito po sa Metro Manila, posibleng umabot sa 38 degrees Celsius ang heat index, partikular sa Pasay. Ayon sa samantala, kung hindi magiging maulap sa inyong lugar, posible niyong masilayan ng Lyrid meteor shower. Masasaksiyan ang peak activity ng meteor shower mula 9:17 mamayang gabi hanggang pasado alas 5 madaling araw bukas. Sabi ng Pag-asa, posibleng makakita ng hanggang 18 bulalakaw kada oras. Karoon ng mahinang pagputok ang mga bulkang Taal at Mayon. Pasado alas 7 kagabi nang maitala ng T-Volk sa bulkang Taal ang tinatawag itong very weak minor phreatic eruption na nagtagal lang ng 1 minuto. Lumikha ng 100 metrong taas na plume. Sa nakalipas na 24 oras, nagkaroon din ng 4 na volcanic earthquakes ang Taal at nagbuga ito ng mahigit 700 toneladang asupre o sulfur dioxide. Confirm na doon kustodiya ng Czech authorities si Congressman Sandico. Irulo kasi sila na sa European Union may data privacy po. So wala pong dokumento, wala po na picture na makakapag-confirm. Ginagalang po natin yung palang mga prosesong ito at mga rules na ganito. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, may isang Pilipino na kasama si Con ng mahuli. Wala na siyang ibinigay na detalye kaugnay nito. Nagkasunog kaninang madaling araw sa Barangay Nyog sa Bacoor, Cavite. Dikit-dikit ang mga bahay at gawa sa light materials kaya mabilis kumalat ang apoy. 3 ang sugatan. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. 3 pamilya naman ang nasunugan sa Barangay Santa Cruz sa Pasig. Ayon sa mga residente, nakarinig sila ng malakas na pagsabog bago sumiklab ang sunog. Walang naitalang sugatan sa insidente. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Can walk away clean. I will not be the fall guy for other people's corruption. Binasag ni dating Speaker Martin Romualdez ang katahimikan kaugnay sa pagkakaugnay ng kanyang pangalan sa kontrobersiya sa budget insertions at flood control projects.
Tanong niya, paano raw naging siya ang mastermind? How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone. Sa gitna ng pagtatanggol sa sarili, tinukoy niya sina dating Senate President Chis Escudero at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico na gumawa ng mga desisyon sa budget. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Meron man daw may command responsibility sa budget at implementasyon nito, ito raw ay ang ehekutibo. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground. Hi, Rafi. Yes, magandang umaga. Opo. Isa po kayo sa mga nabanggit ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang pahayag kahapon. Vice Chair of the Appropriations Committee daw kayo sa previous Congress. Pero bakit hindi raw na-bring up yung concerns sa budget process? Okay, number one, 56 po kaming Vice Chairman dyan. Hindi lang po ako nag-iisang Vice Chairman dyan. No? Number two, ang trabaho po ng Vice Chairman is idepensa yung budget ng departamento na naka-assign sa inyo. Number three, tingnan niyo po yung budget deliberations noong for the 2025 budget. I think that was mga October 2024 yan. Tignan niyo yung records noon. Wala namang member ng majority na nakapagtanong doon. Dahil sa totoo lang, at that time, pag member ka ng majority at gusto mo magtanong, ang sasabihin sa'yo, pag nagtanong ka, babawasin yung budget mo. No? Ngayong 20th Congress is dati, pagkatapos aprubahan ng lahat ng congressman sa plenaryo on second reading, nagtatalaga ng small committee na 4 na tao, di ba? Ang namumuno dyan is si former Congressman Zaldico. At doon nagkakaroon ng unang pagkakataon na magkaroon ng insertion para makapagbenta ng proyekto. Ang masama doon talaga is yung bentahan ng proyekto. Doon nagsisimula yung korupsyon. So yung korupsyon nagsisimula pa lang doon sa House of Representatives. Pagkatapos namin aprubahan on second reading. Pag binalik yan sa amin on third reading, hindi ka na pwede mag-question. So, paano kami mag-question sa ganong sistema? Kaya nga, yun ang pinaglaban natin at dito sa 20th Congress, yan yung isa sa pinakamalaking reformang ginawa, wala ng small committee. Paano po na-select yung, paano po pinili yung select committee na yon, yung membro na 4 na binabanggit niyo? Siyempre, i-manifest yan sa floor. Siyempre, since may supermajority, wala naman tututol doon, di ba? Para maisiwalat sa mga congressional inquiries, lumabas na po ba ito? Alam na ba ito ng ibang mga members ng Congress yung sinasabi niyang bentahan? Yes. Open secret naman yan. Siyempre, wala lang gustong magsalita dahil baka nakabili sila ng proyekto doon. Siyempre, hindi sila makapagsalita doon sa bagay na ito. Mayo rin daw posibleng magsimula ang impeachment trial. Within a month, matagal na yun. Matagal na yun. Ako, tingin ko mga in a matter of 2 weeks, more or less 2 weeks, siguro nakahanda na yun. Nagkomento rin ang Senate President tungkol sa pahayag ng ilan na tiyak ng boboto ang ilan sa mayorya para makonvict si Duterte. Yung mga maruruming aligasyon, iwan na lang natin sa basurahan kasi maling-mali yun sapagkat it can go both ways. And I would like to think that all 24 senators are impartial and should be and must be impartial.